sir, katulad nga ng nabanggit namin sa inyo, no, na binibili sila ng parang ayun, safety direct. At saan sila? Pakilala ko po, ano, magpakilala kayo bawat isa. Sa Bulacan Federation. Kami po sa inyo may halo na Lubing Express po kami. Kami po Malolos, MMB Joda po. Joda po, ako na Malolos. Sa Bulacan Chapter. Basta sa UB Express sa Lotto Jobix, okay, sa paliparan Lotto ng Santa Maria Index. Movimento LX. Tabaya. Lago ng SM North po, Quezon City. Walang pasok po. Pag-ibig ako po. Ako sir, hindi po lang. Ayun. Ayun na. Kaya sir, at least yung kung sa lugar naman ng lugar ng yung kung federation po ng Bulacan ay nakapalood na po sa at hanggang dito na sa Apali hanggang sa Pampanga, no? Yan po yung tabuhan ng binikota namin at may mga ilan-ilan din po na nagiging problema natin yung party po dito sa Region 3 sa pamumuno po ni Director Bruno ba yan? Patricio. Bruno Patricio. Dahil may mga bagay din po na may mga issue patulad po nung may nakawanan linya. Ano yun? Ako pa. Ayun, paliwanag mo yung yung sa linya. Ito po, sir. Yung prangkisa po ni Alan Marayag napunta po kay Robbie Pajardo ng Pulilang Plaridel del Malolos ng Ruta. Pero hindi siya hilingan ng ano. Nasa kanya po na original dokumento, pero nagtaka kami, parang nakapaglabas ng prangkisa at parang nalipat sa kanya. And then po, ito po si Alan Marayag, pumunta po kay Abate, Atty. Abate. Una, hiningi siya ng 500. Pangalawa, pagbalik niya, hiningi siya ng 1,000. Binigay niya. Biningi sa kanya, 1,000 na nabigay niya. Tapos, ang usapan nila, pinababalik ulit siya, maglalagay daw siya ng hamat, 10,000 ba? Hindi po. Bali, pumunta po ako dun, German. Ang sabi sa akin, ba't ko nalipat yung papel ko sa ibang tao? Ang sinabi niya, yun naman sa confirmation. Tinignan ko po, nagkaroon po ng deed of sale, pero hindi ko pirma. Pinalabas po na binenta ko yung unit, samantalang yung unit gamit po namin, pinapasada ko po. Ngayon, na-transfer po yung franchise kay Robbie Pajardo, na gumawa lang sila ng deed of sale na peke, na wala po akong pirma. Tapos sa ORCR lang na Xerox na sa kanila, ba't naproban nila na ilipat dun wala man lang hearing? Kaya wala na po akong practice, hindi po ako makabiyahan. So ano na ginawa? Nung una po, sabi niya, ilabas ko yung papel, bigyan mo 500. Bigay po ako, tapos bumalik ka ng Webes. Pagbalik ko pa ng Webes, o sige, aayusin ko to. Magto 2 months na po eh. Tapos sabi niya, kakausapin ko si Director, maglalagay na lang tayo, pag si-iwalay mo na yung way na yun. Magkano po? Sabi ko sa akin, 1,500. Sabi ko, wala po ako yan. May 1,000 po, pwede na po ba yun? O sige, walang problema, binigay ko po. Naghihintay po ako lang, sabi niya, pag-uusap kami ng tao. Magto 2 months na po, wala pa siyang patawag sa akin. Sabi niya, padadala niya ako ng sulat. Hanggang ngayon po, wala na po siyang action. Ako po, sa actor po yan, sa actor po yan. Mag-file ka ng application to recall yung franchise ibinigay doon sa meantime execute ka ng affidavit dito. Alam ko after itong meeting magawa ka ng affidavit pinento mo i-invento lang doon sa affidavit tapos yun magiging basihan para sa administrative case at the same time i-attach mo din sa petition na directory. Pinanood 2 times eh. Tapos, Hindi po umating yung kalaban. Kaya sabi po, ang sabi po dito, yung resolution na lang. Nasa may papel. Yung unit lang po. Ngayon, meron nata silang 20 mahigit. Kaya lang, yung ang kinontest po namin, yung 7 na yun. Dahil walang RMC.
Tsaka walang patawag po sa amin yun eh. Yung 7 nakakuha siya ng dilaw. Opo, yun po yung napirma ni Pero Director. ang actual na tumatakbo mga 20. 20 po. Yung iba puti. Puro puti yung yun. Ngayon yung pinagtataka namin, hindi na nagagalaw eh. Pero sa aking observation doon, Chairman, kaya nagiging puti yun, ibig sabihin doon ay illegal pa yung franchise dahil hindi magkaroon ng confirmation. Kasi kung magkaroon ng confirmation yan, automatic dapat nakapagpalit na yun ng ng dilaw na plaka. Tingnan po, nabalita ako sa region na hindi makakuha ng confirmation dahil Yung mga puti, at least yung mga puti na i-report nila rin yan sa LTO. hindi po eh. Gumagawa po na action na putol against to sa Lalo na kami, wala kami enforcer. Sila yung inter-report. Oo. Eh baka mag-report ko kami, alaran eh. Bigyan Sa amin, sigurado na wala. Bigyan lang ng 500. Kasi wala kaming enforcer. Kasi andito lang sa LT Party Press ay sa party lamang ng dokumento kasi wala silang import. Pero, At Chairman, pagka mapatunayan lang natin, Ang labanan nung talaga doon, siyempre pera-pera, alam mo na mga Press, ang gagawin na lamang natin ay mapakita at makahingi tayo kay Chairman ng tinatawag na certification, tulungan tayo ni Chairman na yung mga sinasabing complaint natin ng plate number ay may confirm kung ano talaga ang talagang May lista kayo ng mga plate. yun po siya. Hindi naman po kasi pagka gumawa kami ron, alaran eh. Mas maganda sana kung mismo sa central office ng LTO ako Okay, ibig sabihin, nakalista kayo yung mga plate numbers na puti para lang ma-check namin. O may report, matulungan namin yung report sa LTO. Yung sinasabi ko, Press, Ako namin yung number. O yung number. Simple lang, Press. Ang sinasabi namin ay yung mga plate number, huwag kagad tayo mag-concentrate na sinasabi natin ay walang magagawa. Kaya nga tayo nandito na kay Chairman at nandito na tayo ngayon ay makihingi lamang natin kay Chairman yung sinasabi na kinumpli natin na kung bakit hanggang ngayon ay tumatakbo yun at bibigyan tayo ng hingi tayo ng certification sa Kaya gagawin namin, gagawa rin kami ng sulat sa LTO. Ganun o itong mga plakang ito, tumatakbo to as public utility, pero puti yun. Yun ang i-attach natin. Bulihin nyo to kasi ano to, Yun. priority na. Magkaroon na ng 2 years na, Chairman yan. 2 years na. So ganito, hintayin bakter din, sintayin nyo anak sa mga kayo. Okay na yun. Dito naman kay sa inyo naman. Magandang umaga po. Ako po Pangulo ng Malolos, Bulacan. Ang ano po namin, MMB, yun na po. Kaya mga member po, yung kalahati mga puti. Nilakad po namin sa Puno Lungsod ng Malolos. Ngayon po kami ng endowment ni Mayor Christian po. Lumakad po kami ng May 28 dito sa UNTC po para po makapagpabukas ng linya po. Wala pa pong sagot yung ano po na yan. Meron pong 5 po yung mga motibo na magpapadilaw. Hindi, ganito. Ngayon, alam nyo naman, di ba may moratorium ngayon? Moratorium siya. Ang exception sana doon, pag nakakuha kayo ng RMC sa DOTC. Pero, at least, nung si Marojas pa yung nandyan, talagang ayaw sila magbigay na RMC. Ang dahilan nila, hintay na lang daw na matapos yung guidelines para kapag-iging yung practicean. Ngayon, may bago namang secretary, hindi pa natin alam kung ipagpapatuloy niya yung policy ni Marojas, magkakaroon siya ng sarili policy. So, habang wala yun, sa tingin ko, walang magiging action pa. Pag sinabi halimbawa ng bagong secretary, pag sinabi niya na hindi, okay na, pwede na tayo tuloy na yung mga application, hindi gagawa na nila ng action ito. Pero pag sinabi niya hindi, gusto mong ipagpatuloy yung kay Marojas, ang mangyayari doon, ito, RMC.
Halimbawa, sinabi nila, o itong rutang ito, pwede rito ang 50. Yung 50, ibibili. Ipapabiling niya yan. Ang detalye ng bidding, wala pa kasi yung guidelines. Kasi wala pa naman talaga. Kumbaga, iniisip pa lang, hindi pa lang yun maruwas na wala pang kasulatan. Kaya nga habang wala yun, ang sabi niya, ito muna lahat. Wala na siyang sale and transfer. Ibig sabihin, ayaw mo na, soli mo na sa gobyerno. Pero pag yung 10, pagtapos ng 10, wala na, bidding na ulit. Ganun nakaisip ng ganyan si Maro. Sabi niya, yung presenting sistema, ayaw niya. Kasi sabi niya, parang depende lang sa DOTC kung sino nakaupo dyan. Depende lang sa LTFRB kung sino nakaupo dyan. Kung sino yung magkakaroon ng practice. Kasi mag-a-apply ka, diba? Hindi gusto natin okay ka. Ayaw niya na gano'n. Sabi niya, dapat yung sistema patas lahat. Yun ang ideya niya. Yun ang gusto niya mangyari. Hindi rokas. Dahil sa nakikita namin ang strategy niya, hindi naman niya kita yung may hirap eh. At tanaw lamang yan ay may kaya sa buhay. Kasi pag pinairal niya yung BD, maging crazy, babalik tapos sa dati. Yung may limit na 20 unit pataas ay kailangan ikaw lang ang may right. Isa yun sa magiging problema. Pangalawa, yung party ng yung mga tao na yan, kung gano'n ang gagawin, ay tumulong na sa government yan sa pamamagitan ng public service sa tao. Gumastos na ng libo-libo yan ng milyones na bilang isang operator. Doon pa lang dapat pasalamatan na ng gobyerno. Kung sakaling magkaroon sila ng pagbabago o sistema, hindi pa kailangan i-general mo kagad yung takbo ng isipan mo doon sa pag-angkat ng kabuhayan ng ating bansa. Dapat tinitingnan din yung ganong proseso. Ngayon, katulad nung nag-ikot ako sa buong Bicol at dito sa Region 1 at saka sa Region 2, isa lang ang dinagamit doon sa UP yung model. Ganun din sa jeep, magkakaroon tayo model eh. Medyo matigas lang ang mukha natin kaya hindi pa inuuna. Kung baga sa ano, isa-isa lang. Inuna muna yung bus dahil takot yung bus. Yung pangalawa ay yung taxi ng model. Pangatlo ay yung van dahil yung bimig. Tayo ihuli lang pero ganun din ang sistema. Ngayon, sa ganung uling pananaw ay dapat doon ay hindi lamang dapat tinitignan yung uli kaagad ng pagbabago. Diba, Chairman? Dapat ay unti-unti yung uri ng pagbabago, hindi mo i-generate sa klase ng kakayahan ng financial ng government. Kasi pwede naman yung, sige, yan ang baguhin natin, yung sistema natin para mabago, yung security ng taong bayan, etc. Yung uso, etc. Yan yung layunin eh. Ngayon, ang pinaka-point natin doon ay dahil nandiyan na yan, huwag natin alisin yung kanilang kabuhayan. Dahil dyan na sila nakatutok eh. Nagtali na sila ng ilang taon dyan na nagservisyo bilang public service. Kaya pwede ipasok natin doon ay pwede naman tayo kung talagang gusto ng gobyerno ng madalian, pautangin tayo. Pautangin tayo ng mga unit natin, hindi naman tayo humihingi ng libre. Pautangin tayo. Diba, bayaran natin yung unit. Ang collateral natin yung franchise natin. Hindi yung sasabihin na yan na pagdating mo ng 15 years, 10 years, kailangan ay ibibidim yan, extension ng validity. Ngayon, ay kung ilagay doon sa extension, sa requirement ay pagdating mo ng 10 years o 15 years, ay kailangan ay bumili ka ng bago. Ano kagad yung magagawa mong pamamaraan na yung bago yung unit mo, nabibili ka ng bago ka makakuha ulit ng franchise. Mali yun. Medyo tutol tayo doon. Phase out yun sa madaling salita. Medyo magkakaroon ng problema yung ganong problema ng ating pamahalaan. Kaya doon po, Chairman, may mga rin kami doon eh. May mga pinututulan namin yan. Ito solusyon. Katulad po na nabanggit niyo, may idea na kami. Yun po yung gagawin namin. 20 years. 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 20 ye
ay bukod po doon ay maagang pamasko yung ibinigay niyo sa amin dahil yung paglipat niyo sa Secretary Rojas sa DIM ay nagsulit po kami doon. Yun yung ano namin at may target nga ako kami, may mga idea na kami na posisyon na dapat ay iabot namin kay bagong secretary. Isa yung tinatawag natin na yung tinatawag natin na pinapatupad pa po yung yung tinatawag na Department Order 2008-39 na may po ang korte na ang sinasabi ay wag na implement yung 600% pero namumulekta pa. Binabago yung batas nung Pangalawa, tatanong namin kay Secretary ay yung yung security ng aming mga driver at mga operator na kapag yung away ninyo ng Stratcom at saka ng DOTC at saka ng LTO ay hindi papasok yung mano-mano. Yung isa yun sa issue. Pangalawa, ang pangatlo namin ay yung e-tagging. Bakit iniipit na DOTC yung e-tagging samantalang libre naman? Tayo na ang bibili para mapurso lang yung kolorom. Yun po yung mga issue na namin. Kaya may target po kami na i-welcome namin sa araw ng Lunes si bagong secretary at meron naman kaming iaabot sa kanya. Kasi yung unang inabot namin nung na-welcome namin si Secretary Rojas ay kami po ay nabigo. Kahit isa ay wala man lamang siyang naibigay. Kaya hahabunin ulit namin yung bagong sekretary na ito po yung aming pagunahin na dapat talakayin sa aray ng transportasyon. Nangyayari po yun sa araw ng Lunes. Yun po yun. Kaya naman kami nandito ngayon, Chairman, para malaman din natin yung unti-unti na medyo yung kakulangan ng mga kalakaran natin. Dahil kami po ay suportado sa inyo Dahil cellphone lang may dialogue na tayo. Isa po yung sa hinahangaan namin kayo doon. Kaya yung sa party po ng problema natin dito sa Region 3 ay yun din namin paabot at yung problema rin natin sa mga ibang lugar naman dahil nandito na rin lang tayo. Pinagsama-sama na namin yung parang kalamay na kami ngayong chairman para naman medyo may background ka na kasi maganda mabilis yung layunin ng services mo pero kung may mga katarantaduhan pa naman doon sa mga region, unti-unti naman natin nasasabi at napaparating sa inyo. Yun ang very importante na magandang nagagawa ko para sa amin. Kaya sino pa yung kanila po naman Tapusin mo na ako. Ito hintayin natin ang tao, paano magkakaroon ng improvement. Diba? Isa yun sa mga tatalakay ko. Yung pala dyan, Open Sima Rojas yan. Noon tapos na nire-review nila yung moratorium sa labas na metro. Pero open siya doon. Pero yung hindi nga lang. Hindi, open siya. Ibig sabihin, willing siya na i-lift yung moratorium outside. Outside. Sa Franchise chairman. Chairman, yung pagsara. Chairman, sa isip lang niya yun. Kasi pagdating ng dialogue, ay itatapos din kami sa isang tao niya na wala rin namang pakinabang sa inuutos niya. Kaya puro wento-wento lang yun. Kaya ayaw rin naman namin yung ganun klaseng uri na kausap namin. Diba? Kasi katotohanan lang naman yung sinasabi natin katulad ko. On the point. Hindi pwede magbago yung prinsipyo ko doon sa mga ginawa niya. Dahil wala naman talaga siyang nagawa. Saan siya makakita, partner, na nagbi-meeting, pinupupush lang namin yung talaga sa yung kung ano yung mga sinasabi ninyo, napapaluan tayo ng lamesa at biglang tatayo at sasabihin, ay ako ang namumuno dito, ako ang masusunod. Ay sabi ko naman sa kanya, ay palagay ko dyan mo, magpribado ka. Hindi ka pwede mag-government kasi ang isang official ng gobyerno, ganun ang hindi ng kanyang motivation, hindi yung obra yun. Kasi lahat ng bagay, di ba chairman, dapat ay kalak kami sa parte ng papaplano. O katulad nung inopen niya yung insurance, open sa lahat. O di dumami peke, maraming hindi nababayaran, meron 50 na 500 pesos lamang nakakapag-renew, pagdating ng aksidente, walang maibayad. O, ibig sabihin, Ako chairman, yung bang chairman yung insurance? ay ginagawa lamang fixer Legal na fixer.
Kasi ang nangyayari sa kanila, sila yung nagpupunta sa mga asosasyon. Pagkatapos sila rin yung naglalakad. Pagkatapos kukolektahan ng 2,000, 3,000. Ngayon, hindi satellite office yun. Yun yung tinatawag na bigyan mo lang sila ng right at ginamit pa yung pangalan ng gobyerno para doon sa kanilang personal interest. May mga ganyan, kaya hindi lahat ng satellite office ay nakakatulong, kundi ay ginagawa pa ho na tinatawag natin na pinagkakataan. Kaya isa rin sa mumutahe ko na kung pwede yung mga ibang satellite office, ay wag nang iano. Kasi may mga tinatawag na preparation naman na pwede pumunta ng direkta sa Legazpi. Hindi naman yung kikilalanin natin na isang saglit namin, yun yung kikilalanin sa Legazpi. Nangyayari kasi yung mag-asawa na nagtatrabaho dun sa LTFRB at saka sa LTO, yun mismo yung nagpipixer. Yung asawa niya at tumatanggap dun sa kumukuha sa Legazpi at ginagamit yung satellite office na dahil yun naman ang pupunta dun sa Legazpi. Yun. Isa yun sa mga nagiging problema sa area na yun. At ito nakaset pala for hearing September 25. Isa dalawang contest. September 25. Kailan yun? September 25. Next week. Dito naman po sa part ng PCA. Kung saan po naging problema namin dito sa ruta ng Pasay. Pasay. Kasi po, sa hari po ng South, yung mga ruta ho namin dito Pasay, Alabang na kung saan po kami ho ay kasi sabi nga natin, ang local government dapat may tungkulin na bigyan tayo ng terminal doon sa public utility. Pero sa amin ho, ang pamahalaan ng Pasay ay hindi naman po nakapagbigay sa amin ng terminal. Kaya lang sa ganung pamamaraan, kami ho gumastos ho ng napakalaking halaga para magkaroon ho kami ng terminal. Ito po sa pamamagitan po ng Molopisya. Ito po nagkaroon ho kami ng terminal at bigran naman ho ng local government, binigyan ho kami ng permit to operate. Ngayon, ang naging problema namin dito kasi last year nung andun pa yung pakpak, tinira kami dito ng LTO. Sabi nila, auto-prod kami. So, pinakita namin ng permit namin na binibigyan kami ng lokal. So, nag-grant naman yun, na-dismiss yung case. Ngayon, ang naging problema namin dito, Chairman, yung MMDA. Kasi MMDA ho, hindi ho nila inunod yung aming certification. Kasi sabi nila, kailangan ho, kumuha kayo ng certification sa LTRB. Kaya ito ho, dinudulog ko sa inyo. Kung kami ho, magbibigyan ninyo certification na extend po yung aming ruta kasi wala naman ho ng 2 kilometro yung mula sa Rotonda kasi hanggang doon kami Pasay ito naman Molopisya na inuna namin terminal na binabayaran namin ng kalahating milyon, binigyan kami ng permit ng lokal. So dapat i-allow din kami pupunta ron. Ngayon, ang problema namin, hinuhuli kami ng MMDA ng auto. Kaya sabi ng MMDA, makipag-usap kayo kay Chairman Ligaw at mabigyan kayo ng certification mo lang. Kumbaga yung moratorium na makapag-road kami dito sa ano, para hindi naman kayo nagkabol-bol din sa Pasay. Kasi ang area naman ng Molopisya is Pasay pa rin naman yan. Nila, umaabot na ng 15 years to 20 years. Siyempre may mga bagay, yung area dati ng sa may heritage, yung pag-ikot natin ang babalik na tayo dun sa ano, ay napakalit na area na. Diba? Hanggang doon lang kami, yung tulay po, no? Kayo, pagka yun ay sinunod pa rin namin, hindi na nga angkop nung binigyan kami ng franchise. Kaya may right din tayo na hindi naman sa loob ng 15 years ay hindi nagbabago yung isang municipality. Ang aking observation doon ay parang naman kayo, parang consideration na lamang dahil ang sinasabi nga natin, nakikipagtulungan na nga kami sa government na yung tinatawag na unit na yun, kung yun ay itatama namin yung area ng rota, ay talagang nagigaway ng ubod ng traffic. Diba traffic? Dahil mapupuno yung ano, dahil maliit na yung kalsada, nandun pa yung mga bus, nandun pa yung etc. Ngayon, ang lalabas doon ay for consideration na lamang, hindi naman napakalayo ng extension, napakalapit lang, tanaw mo lang na yung Molopisya para bang ito at saka LTO lang Ganun lang po yung layo hindi naman masasabi na dapat extension dahil yung rota namin ay parang na lamang consideration, Chairman. Baka pwede kaming gumawa na parang lumalabas may letter kami, paliliwanag namin yon
gumagastos na nga kami ng milyones para makaiwas naman kami ng traffic at sinakayunan naman kami ng tinatawag na munisipyo dahil talaga yung munisipyo naman ay cloud, ano na dun sa area. Kasi pag-iikot namin na papunta sa Baclaran, patay na yun eh. Wala na, talagang walang tatakbo dun eh. Kaya nga, naging malaki yung tulong dun sa ano. Ay kung ang halimbawa natin, para hindi ka naman maalis sa trabaho. Baka pwede tayo kailangan may solusyon tayo eh. Ganitong gawin mo. Sumunod ka sa amin. Nag-apply ka na, diba? Oo. I-endorse ko sa Diyo. Pero hindi certificate. Pero chairman, kung halimbawa natin ay sumulat ako sa iyo, pagkatapos ay ilalagay namin yung plate at saka yung attach na yon. Tapos ang lalabas lamang doon ay parang ang lalabas ay pwede bang sagutin mo na lamang yung sulat namin kahit hilaw? Yung hilaw, yung lawyer ka eh. Alam mo naman yung hilaw eh. Yung parang ang lalabas lamang. Para lamang may mapakita lamang kami na talaga hindi mo naman sinasabi doon na sinasakayunan mo eh. Hindi lusot ka rin. Yung problema mo. Ngayon, sasabihin ko doon sasagutin kita, Yung hilaw lang. na ito, hindi yung totoo. Pero, natin kita na ito, okay sa amin to, pero kailangan ito ng RFC kaya i-endorse namin sa, favorably i-endorse namin sa DOTC. At the same time, i-endorse talaga namin. Pero at agree sa iyo at saka sa board. Ngayon, ang sinasabi ko nga po ay parang hilaw din na talagang ang huli doon ay isang, para ba yung salita na or. Parang mga ganun lang. And or. Oo, and or. Parang lumalabas ay hilaw din yung sagot mo. Pero magpapadadali mo talaga doon sa ano, 20% to 25%. Mga tayo ng mga pamamaraan. Kasama sa laro yan eh. Kaya yung part ng, yun lamang na ibinigay namin na nagbagastos kami ng milyones eh, para lamang doon sa tinatawag na ano, ay tumulong na kami sa gobyerno na nakaalis kami ng traffic eh. May mga gano'n, kumbaga sa ano, win-win solution, chairman. Hindi ko naman sinasabing hahanapan din natin na hindi ka tatanggalin. Kasi ayun. 2011 po. Positive. Nag-file po sila ng ano, ng motion. Doon sa DOTC. Tapos wala pa decision. Naipanalo na po ulit namin. Sa DOTC. Opo, ngayon po balita namin, mag-a-appeal po ulit sila. Sa ating... Wala na yun. Saan sila mag-a-appeal? Sa court. Hindi na po pwede. Wala pa yun. Sa DOTC. Kung tapos na sa DOTC, galing na dito, tapos DOTC, panalo pa rin kayo doon, mag-appeal pa sila, baka sa court na yun. Wala po kasi silang RMC. Sa court na yun, baka sa court of appeal. Pwede yan. Siya yung ano, yung akin, nakapasa tayo. Good morning po. Kilala ka. Ako po si Merly Almasan, presidente po ng NPC NIA SMMRT. Ang problema po namin sa aming prangkisa sa SM, yun pong amendment po namin na taon na po ang nabilang, hindi pa po lumalabas yung desisyon. Pero kami po ay nahiringan. Bali yung kwento mo. Ako na lang pong kaunti. Magpapaliwanag kasi ako lawyer nila eh. Kasi ganito mo. Ang gawin natin sa nagpalo kami ng extension of validity. Sabay sa ayon pala, modification. Ngayon, ang lumalabas ay sabay-sabay namin ipinail. Ngayon, doon sa kalukuhan ng araw, ay nagbago, naglagay-lagay na kanya-kanyang bata-bata ng mga taga-type. Ngayon, yung ibang tuloy namin, napunta kayo sa iba-ibang type, nagta-type, naiiwan ngayon yung aming notification na iba. Pero ito, lahat ng kasabay mismo nito na pinagbayaran namin, tsaka yung notice of hearing, nailabas na yung desisyon. Ngayon, dapat hindi na naisama. Doon sa party naman di ba nahilingan na tayo, no? For decision na lang. Dapat for release na. Yung pong mga order, ang nangyayari sa atin, ay ayaw ko kung naiakyat na yun na marami na pending na hindi tuloy makapagparehistro. Yung halimbawa po natin ay may pirma lang members, yung mga tinatawag natin na mga order doon sa baba. Ngayon,
ang karamihan po doon sa order, hindi naman maselang yon. Mga tinatawag natin na motion for recon lamang yon. Ngayon, yung motion for recon na yun, nahuhog ngayon sa baba. Pinapirma nila iwa yan. Oo. Kasi may instruction na ako kay ED na yan na yung pwede na. Pwede na yun, oo. Kasi, Madadaanan po niya yung aming rota na Mindanao, Congressional, Visayas. Hindi ko lang po alam kung NCR po yun. NCR yun. Kasi ang rota po namin, hanggang SM, tapos SM Luzon. Matadaanan po niya yung aming rota. Mindanao, Congressional. Kaya yung pasahero ho namin ng Congressional, Mindanao, nakukuha na nila. Wala na kami pasahero. Pati ho ang common Lagro. Apektado rin po kami. Naririnig, at ito po'y haka-haka lang na ano pa lang daw yun, yung dry run lang daw nila. Permit pa lang daw ang ginagamit nila. Kay Obet Martin. Ilang sasakyan? Kasi ang labas 60. Pero 60 daw po yun. Pero ang tumatakbo'y konti pa lang, siyam pa lang. Pinayagan lang namin ng mga experimental, mga dalawa lang, ganyan. Dalawa, Di siyam na ho yung tumatakbo eh. Pero mga ano yon, electric. Hindi po, diesel. Diesel. Hindi yun. Ang binigyan namin ng parang special na experimental. Apektado naman po aming rota kasi ito problema ng lahat doon. At isa lang doon sa pag-iikot namin. At least nagpapasalamat kami. At yung mga pinag-usapan namin, ikatawin namin. At yung party po na tinatawag natin na ano yung tinatawag natin na pwede naman yung ano natin, yung kapiraso, yung ano nga tawag doon. Sinabi mo, noted. Mag-rotate tayo. Di ba? Kaya maraming salamat po, Chairman. Maraming salamat din ha.